So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, pag-usapan po natin itong napakawalang kwentang topic, si Harry Roque. Alam nyo, no, si Harry Roque ngayon, kung makikita nyo, no, parang bata na lang. Kumbaga dati yung ano no, yung respetong baklang abogado na mataba. Body shaming na ako. Na si Harry Roque, ngayon po no, katawa-tawa na lang po siya. Isipin nyo, di ba? Si Harry Roque pumatol sa vlogger. Inawi si Alvin. O, di ba? Ano yan? Desperado. O. Ngayon mga ka-Streetwise, no, ako po naniniwala po ako na malapit-lapit na rin po na mahuli to si Harry Roque. O, di ba? So, tinan nyo to kasi, no? Okay. Palace on getting Roque. Wait and see. Wait and see. This was the response of Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro after former presidential spokesperson Harry Roque made a remark that the government should come and get him. Mayabang talaga si Roque, no? So, sabi dito, ayon naman po sa DOJ, Department of Justice, ay naghihintay lamang po ng official notice na patungkol po dito sa kanyang asylum. Kung ang sinasabi po niya, come and get me, ayon naman po sa ating pamahalaan, wait and see. Castro said in the briefing on Friday. So, kanina. Okay. So, ito yung sinabi ni Claire Castro. No? Wait lang. Ito. So, yun, walang kwenta to si Harry Roque. No? I love po si Ma'am Vilma nandito. May Ma'am Vilma, iba na yung Facebook ko, ha? Sige. Ang reaksyon dun sa naging pahayag ni Attorney Harry Roque kahapon in response po doon sa statement ninyo on asylum. Ang sabi niya, come and get me. Kung ready kayo sa akin, bakit hindi niyo ako makuha? Ano nga po bang nangyayari? Bakit po hindi pa siya mapauwi ng pamahalaan dito? Ayon naman po sa DOJ, naghihintay lamang po ng formal notice na patungkol po dito sa kanyang asylum. Kung ang sinasabi po niya, come and get me, yun naman po sa ating pamahalaan, wait and see. And he also mentioned about yung kapalpakan daw po ng intelligence ng pamahalaan dahil alam naman daw nila na yun daw pong intelligence na nakukuha daw po ng gobyerno about him, galing lang naman sa isang chismosang Dutch. And of course, he reiterated that it's not true na the decision na yung kanyang asylum. Huwag niya pong sa walang bahala ang intelligence, ang assets po ng DOJ. At hindi naman po namin ite-telegraph ang mga punches ng gobyerno katulad ng kanyang ginagawa. Salamat, Yusef. Yan. Okay, no? So, kasi yung mga kababayan, no? Saan ba nagsimula to? Kasi nga po, no? Ito medyo na-bad trip na naman ako dito, eh. Kasi, pakita ko sa inyo, no? Okay. Yun na ba? Okay, yan, diba? Hindi, ito to be fair, no? Si Secretary Boying Rimulya, alam naman po natin na isa po siya sa mga maayos at napaka-loyal at mahuhusay din po na sekretary po ni PBBM. Hindi, admitted tayo doon, no? Isa po siya sa mga pagkakatuwalaan po talaga ng ating presidente. Kaya nga siya DOJ secretary, eh. Pero minsan po kasi, no, may mga statement kasi si Boying Rimulya na minsan po talaga napapa-question po ako. Parang ito, tingnan nyo, Ito kasi pinagkalat ni Boeing, eh. Ang alam ko, di siya nabigyan ng asylum sa Netherlands, kaya nasa Germany. Okay. So, sabi naman ni Harry Roque, actually, totoo naman to, no? Okay, strike to na yung si DOJ Secretary, nakalap ng impormasyon sa usapang Marites. Okay. Kasi mga babayan po kasi, no, to be honest, no, minsan po talaga, may mga ganyang statement po si Boying Rimulya. Nalala ko nga po nung si Bantag. Si Bantag nga, 'di ba si Bantag? No, nung lumalabas siya po na si Bantag nga po yung mastermind dun po sa pagpatay nga po kay Percy Lapid. So anong sabi ni Secretary Boying Rimulya noon? Bantag, sumuko ka na. Sabi nga. Actually, nung narinig ko yun, teka lang wala pa namang kaso. Bakit susuko? Hindi nung sinabi po ni Secretary Boying Rimulya yun, wala pang kaso. Kaya ngayon, syempre, nag-backfire na naman sa kanya. Sabi ni Bantag, ba't ako susuko? Wala pang kaso. O ngayon, nung may kaso na, nagtago na si Bantag. O, di ba?
And by the way, no, naalala ko rin po, no, yung sinabi nga po ni Secretary Boying Rimulya dati, di ba, in-interview po in-interview ni Banat Bay, ni Oli, tsaka ni Dada, di ba, si Bantag. O, nagyabang na naman si Rimulya, no, na, kakasuhan namin yan, yung mga nag-interview kay Bantag, kakasuhan namin yan. Naalala ko yun eh. Nasita ko nga siya dun eh. Sabi ko, nasan yung kaso? Isang buwan na, wala pa rin yung kaso. Oh. Hindi kasi, to be fair, okay si Secretary Boying Rimulya. Okay siya. Isa siya sa pinagkakatiwalaan ng ating presidente. Oh. At isa po siya sa nakikipaglaban po, no? Kasama po sa tama, natin sa tama. Pero meron kasing mga statement si Rimulya na bumabalik po sa kanya. Di ba? Kasi ngayon, ano bang nangyari ngayon? Kasi po, sabi nga po ni Secretary Rimulya na pangalan nito na si Roque daw po ay nasa Germany. Kasi nga daw po, di raw po na approve yung asylum. Ang problema po, kanina po, si Roque, nakita ko to sa live stream ni Alvin in Tourism eh. Yung 100 days nga po ni Digong, live stream to live stream yan, live. Alvin in Tourism last live, di ba? At ito po, nakita nyo naman po, dahig yan di ba? Sa dahig yan, ito po yung mga bubong mga DDS, katabi niya pa si Digong na karton, di ba? So, si Roque nandun. Yan si Roque, andyan siya, kanina. So, nakabalik po siya ng Netherlands. Di ba, sa point natin dito, nabalikan ka ni Roque. Alam mo naman si Roque, pilosopo yan, eh. Di ba? So, yun lang. Sana, di ba? Sana next time. Sana wala na next time. Ngayon, mga kababayan, by the way, ito po yung interview kanina ni Harry Roque. Giniit ni dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque na legal ang pananatili niya sa Europa. Come and get me, hamon pa ni Roque. Pero ito naman yung mukha niya. Tayo na mukhang baklang walang booking. Mukhang naloging bakla eh. Ito na mukhang payatot niya na eh, no? Di ba? Dahil alam ko naman nangaasar po si Roque, pero alam ko namang nangaasar lang yan. Pero this time, di ba? Kasi ang point kasi natin dito, yung intelligence ng DOJ yung nasisilip kasi. Si Secretary Boying Rimulya naman talaga, okay. So, tingnan nyo Okay, so tingnan nyo yung tsura ni Roque, Pag to nahuli to, iyak to. Puta, yabang-yabang to eh, Pag nahuli to, iyak to. Wala akong makuha. Okay. At nakakatawa naman. Sobrang stress na yan, si Akla. Sabi dito. Come and get me. Ready pala sila sa akin. Ba't hindi Bakla, come and get me. Hey. Bakla, come and get me. Ay ba ginagawa niyo ni AR? AR, come and get me. Walang yung mukha na yan, Pero obvious naman mga kababayan, yung itsura po ni Harry Roque dito. Stress na. Hindi po siya ganyan kataba dati. Tingnan, law-law na, Dati yung taba nito, pag sinuntok mo, parang babalik sa yung suntok mo, eh. Di ba, nung si Roque, di ba, nung kasagsagan niya, nung kasagsagan ng Pogo, nung si Digong pa yung presidente, di ba, alam mo yung lusog ni Roque, mataba, matabang malusog, eh. Na pag sinapak mo, baka ikaw pa yung masaktan, eh. Ba't yung mukha ni Roque naman ngayon? Wala na, payatot na to, eh. Kapag to nahuli to, naku, tinan natin, dadalawin ko to. Di ba? Bibigay ko si Papa Trick sa kanya. Kuya si Stephen. Alam ko mismo ng lalaki ito, si Papa Tricks. Wala na yung eyebag ni Roque, di ba? Come and get me. Ready pala sila sa akin. Ba't hindi nila ako makuha?
At Okay. nakakatawa naman itong intelligence ninyo, no? Maling-mali ang intelligence. O yan ang sinasabi ko, di ba? Dahil sa mga pinagsasabi nga po ni Secretary Boying Rimulya, nabalikan siya tuloy ni Roque. O, di ba, na hindi totoo naman po talaga, no? Na itong si Hitad at si Roque po, pumunta po ng Germany para po makipag-meet po sa mga OFW nga po doon na maka Duterte. At may bayad, may bayad yung may bayad yun. Kala nyo libre, may bayad yun. Oh. Ano ba yan? Yan ang dapat investigahan ng confidential funds. Kasi kung yan ang pinagagastusan ng confidential funds, sayang talaga ang pera ng kaban ng bayan. Dahil wala po talagang katotohanan yung sinasabi nila. Ako po'y nagpunta lang sa Germany para mag-administer ng oath dun sa mga bagong miyembro ng Hakbang ng Maisog. Puta na may maisog pa rin. Oh. Hindi, pero tayo kasi tayo naman, alam niyo naman, pro admin tayo. Pero kapag alam naman natin pag-sablay, sablay. Huwag natin pupurihin yung sablay. Kasi for this time, mga kababayan, totoo nga, nakapuntos talaga si Roque dito. Tanggapin natin. Ganun talaga. So ngayon, nababanggit natin to para naman hindi po siraan si Secretary Boying Rimulya. Para po next time, kung sakali mang mapanood niya tayo, baka sakali lang naman, di ba na next time, sana wala ng next time. Kasi ilang beses na yan Di ba yung kay Bantag dati, Bantag, sumuko ka na, wala pang kaso, sumuko ka na. O sabi ni Bantag, ano ba, marunong ba talaga yan? Ba't ako susuko, wala pang kaso? O tapos yung sinabi nga ni Secretary Boying Rimulya, nakakasuhan daw si Banat Bay, si Oli, tsaka si Dada. Kasi nga, in-interview si Bantag, wala namang kaso. So sana, wag magbibitaw ng ganung klaseng salita kung hindi naman gagawin. O, di ba? Pero ang maganda dito, di ba? Inisin lang po talaga ni Roque yung DOJ natin. So, sure po tayo mahuhuli po ito. Naniniwala po tayo dyan. Oh. Sige. Si Jovi naman nakarating na dito sa Dahig. Alam naman niya na iisa lang ang visa para dun sa buong Shenzhen area. No? O nga pala, sinabi rin pala ni Harry Roque, o nga pala, isa pa pala. O sabi rin pala ni ni Secretary Boying Rimulya, na si Roque pala merong 4 na passport. O ngayon, sabi naman ng DOJ, wala, isa lang meron. At sabi ng DFA. O nga pala. O, di ba? Tingnan nyo di ba? Sabi niya, nalala ko bigla tuloy, sabi ni Secretary Boying Rimulya, nakita namin yan, si Roque. O, meron yung 4 na passport. O. Tapos biglang kinabukasan kaagad, sabi ng DFA, hindi, meron lang isa. O, di ba? O baka peke yung passport ni Roque. O baka merong peking passport na ginamit. O posibleng ganon. O, di ba? Sige. At wala naman talaga mga border patrols dyan. So bilang isang asylum... Kaya pwede rin siguro, na pwede rin na tactics to ni pwede rin ito hindi ko sasabi totoo pwede rin na baka tactics din ito ni Secretary Boying Rimulya para aningin lang po si Roque. Di ba? Baka ganun. Pwede rin ganun. Seeker, ang aking pagkakaintindi, wag lang ako lalabas ng Shenzhen at hindi naman ako makakalabas ng Shenzhen kasi nga po ang passport ko ay nasa Dutch authorities, no? Pero ang asylum proceedings po ay talaga naman pong confidential at tanging ako lang at ang Dutch government ang nakakaalam ng status at sinasabi ko po sa inyo bilang isang abogado na ang process ko po ay still ongoing. Hindi po yan nati-deny, hindi pa na-approve. Yan po ay pending. And meanwhile na pending yan, meron akong tinatawag na right to non-refuma at kasama na po yan yung karapatan ko na hindi mapabalik dun sa bansang aking inalisan. So may gano'n siyang issue. Pero by the way, yung yabang-yabang na yan ni Harry Roque. Hindi kasi ito yung point natin dito, No, kung totoo sinasabi ni Roque, nang nakakaalam lang talaga ng status ng kanyang application, is siya, tsaka yung gobyerno na ina-applyan niya. Ang point natin dito, paano kapag hindi siya na-approve? Ang una-una rin makakaalam siya rin. So baka tumakas ulit. Diba? So yun lang, so sana medyo tigasan pa lalo, yung mukha ni Harry Roque. Hindi, medyo tigasan pa sana yung intelligence po kay Roque. Kasi pag ito nakatakas ito, magyayabang na naman ito Oh. So, Shenzhen visa 30 days, maximum 90 days. Nag-ask siya ng asylum,
Kaya naka-stay pa siya, di ba? Kung ma-deny, mag-start ng magbilang ng visa niya. Okay. So kapag hindi siya na-approve, magbibilang siya ng 90 days. Okay? So baka makatakas. Ayun ang ano natin. Wag naman sana. And then by the way, mga kababayan, no, ang pinakamalaki question pa rin dito mga kaka Streetwise, paano nakatakas to? 'Di ba? Paano nakatakas 'yan? O 'di ba? Kasi ang sabi niya, baka dumaan daw po sa backdoor. Bakla talaga, backdoor nga eh, no? Mahilig sa backdoor. Oh, malamang bina-backdoor din siya ni ano, 'di ba? Pero by the way, doon pa lang po sa pagtakas pa lang po ni Harry Roque. Doon po natin makikita na may kurakot na po sa BI, sa immigrations natin. At malamang mga tauhan pa rin po ito ni Digong. No? So, syempre, kailangan din linisin din po yan, di ba? Yung mga, tinan nyo, 3 years na, no? Pero may mga tauhan pa rin si Digong, no? Na, kasi, alam nyo, ito yung malaking question ko dito, eh. Dapat po kasi naging lesson learned na po talaga yung pagtakas po ni Alice Guo. Di ba? Si Alice Guo po, di ba, nag-backdoor yan eh. Ayaw niya lang abitin eh, pero nag-backdoor din po yan si Alice Guo. So sana naging lesson na rin po yun na may kurakot talaga sa BI. Di ba? Kasi nga po, nakatakas po si Roque ulit. Nakatakas na nga si Alice Guo, nakatakas pa si Harry Roque. O, di ba? Totoo yan, yung Pastillas employee takero. Kaya nga eh. O, so kayo po, no? Ano po nga po masabi nyo nga po dito kay Harry Roque? So, kayo po ba, no? Naniniwala po ba kayo na eventually mahuli din po siya ngayong taon? No? At bisitahin po natin siya pag siya po nahuli po dito sa Pilipinas, pwede po siyang bisitahin. Pwede po siyang bisitahin doon. So, ang tanong lang dito kung tatanggapin niya ba tayo? pwede tayong magpanggap na ano? Pwede tayong magpanggap na DDS. Di ba? Ganun-ganun pa tayo doon, no? Kami po ay follower po ni Harry Roque. Ganun-ganun. Tapos kapag nakita na natin siya, ganun ka na lang, di ba? So yun, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kita na ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.